Bukas ka ng tubig. Ang tubig ng Diyos. Salita ng Diyos ay tubig. Amen. At sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya. Kaya mong agawin. Sabi mo, Lord, naniniwala kami kasi yung time na yun, Lord, may gawain kami ngayon. At hindi kami pumapayag na may mangyayaring ganon. Lalo na sa mga kasama namin sa kapatiran. Naniniwala kami na ibabalik mo siya sa lugar na ito. Hindi aabot sa ospital, hindi nagagastos pa. Hindi na aabot sa ospital. Pababalikin mo siya sa lugar na ito ng malakas. At maayos. Kaya nung time na yun, nung pagdating, talagang isang malaking patotoo. At nagamit ni Kenneth yun. Yung patotoo ni Brother JB. Nung nasa ospital siya, sabi niya, si Brother JB nga eh. Di ba? Brother JB sa pamamagitan ng pananampalataya, gumaling. Amen. Kasi kung titignan mo talaga is nag-lock na siya para bang wala na. Nagpaalam na eh. Na maalam na pero talaga napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal ng Diyos si Brother JB. Amen. Yun ang pananampalataya ng dapat natin na magagawa mong hingin sa Panginoon. Meron pa nga tayong pinag-pray doon sa may malapit sa church. Meron na siyang, nagda-dialysis. May kidney failure. Kidney failure. Paglabas namin ng church, sabi, Pastora, papray po si ganito. Alam niyo ang hingi sa akin, papray po kasi mamamatay na po siya. Hingin niyo po sa Diyos na matapos yung paghihirap niya. Ay, sorry po, hindi po kami nagpapray ng gano'n. Sabi, hindi po kami nagpapray ng gano'n. Kaya nagpapray po kami na dagdagan yung buhay. Ito, kaya nagpunta kami doon. Nakita ko talaga na mamamatay na siya. And nag-review ako. I-review ko yung spirit of death. Noong time na yun, talagang nag-review kami, nagpalayas kami ng mga ibang espiritu. At noong time na yun, lumakas siya. Kinabukasan, nakatayo. Nakapamalengke, talagang noong time na yun, nagawa niya yung mga dapat niya gawin sa mga anak niya. Nag-abot yun ng mga 1 buwan. Ang sabi ko lang sa kanya, bumalik ka sa Panginoon. Ayan lang ang church, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi siya bumalik. Hindi siya nagpasalamat. Sabi ko sa asawa niya, pasalamat ka sa Panginoon. Pumunta ka doon sa church. Sabi ko gano'n, nagpapuri ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Hindi nila ginawa. Alam niyo, dumating yung time, after 1 month, nag-dialysis siya. Nag-dialysis na siya. Sa dialysis niya, after 2 months, binawian siya ng buhay. Meron pa kami isang pinag-pray, yung talagang naan siya, yung bulag dati, nakakita. Amen. Isang bulag, nakakita doon sa May Street din namin doon sa St. Jose. Bulag siya, tinulungan namin na makakita, na operahan. Tapos pag-uwi niya mga ilang months, sabi ko, punta ka sa church, nakakakita ka na. Ginamit niya yung buhay niya sa mundo, nagmotor siya, ano yung ginawa niya, nag-inom po, ano pa man yung ginawa niya sa buhay niya. Sinayang niya yung buhay niya. Dumating ulit yung time, nagmanas yung paa niya. Talagang hindi na siya makalakad. Pinapunta na naman ako, sabi si Sister Imelda, Pastora, sige nito, puntahan natin, may sakit. O sige, pray naman kami. Pinag-pray namin, nakalakad siya, nakapag-motor ulit, nakapagliwaliw ulit siya. Tapos nagkasakit ulit siya. Sabi ko, bumalik ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon. Doon nung pinag-pray namin siya ulit, nakatayo ulit siya. Pero nung sumunod, binawilan na siya ng buhay. Ang pananampalataya natin may limitasyon. Hindi po kinahabagan tayo ng Panginoon ngayon sa samantalayan natin. Hindi po tinugon tayo ng Panginoon ngayong oras na ito, aabusuhin natin. So, ito na yung time. Sabi nga na kailangan natin makita yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kailangan bago ka magpalayas, bago ka magputol ng mga talikala, bago ka magwasak ng mga dapat wasakin, dapat nandun buo ang pananampalataya mo. Bago mo alisin yung mga bagay na hindi para sa'yo. Sakit, karamdaman, kailangan bago mo palayasin niya, buo yung paniniwala mo. Hindi yung, lumayas ka in Jesus' name. Ikaw sakit, karamdaman, umalis ka in Jesus' name. Tapos, baka mamaya bumalik siya. Baka mamaya, sumakit ako, ayun naman, bumabalik na naman yung sakit ko, may cancer na ata ako. Minsan, alam niya tayo gumagawa ng sakit natin. Amen. Huwag kang papayag na ang mga nakikita mo, naririnig mo, ay yung mga bagay na ini-inject ng kaaway sa'yo, yan ang masalita mo. Kasi yan ang nanakaw ng pananampalataya. Faith declares victory ahead of time.
Pag sinabi mong magaling ka na, magaling ka na. Hindi sasabihin na magaling ka na ako ngayon. Alam niyo ba nung Thursday, Saturday pala, last week, no Saturday, sa solemn prayer. Umattend kami ng solemn prayer. Merong isang napapatawa kasi ako na sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. And may isang matanda talaga, nalapit na. Kahit saan magpunta, nakasunod siya ganyan. Sabi niya, Pastor Ray, ko ba bakit ako sunod na sunod sa'yo? Bakit po ba? Sabi ko gano'n, bakit po ba? Kasi kung saan ako magpunta, saan ako nandun siya, nakasunod siya sa akin. Bakit po ba? Sabi niya, Pastor Ray, pag-pray mo ako kasi masakit yung batong ko. Ganito, masakit daw yung batong niya. Ilang araw na daw masakit batong niya. Ganun po ba? O sige po, pray po tayo. Pray kami, pinag-pray ko siya. Sabi ko, manampalataya kayo, may gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Manampalataya kayo, pagagalingin kayo ng Panginoon. Na siya lang, at alisin nyo na lahat ng mga iniisip. Yung iniisip talaga, alam niyo minsan, nakapagpapagbigay sa akin ng sakit. Pag-iisip natin na may sakit tayo. Pag iniisip mo na may masakit ang ulo mo, sasakit talaga ang ulo mo. Pag iniisip mo na masakit ang bulsa mo, sasakit talaga ang bulsa mo. Pag iniisip mo talaga na may masakit sa'yo, mangyayari talaga yan. So, alisin mo sa isipan mo. So, nung nagpe-pray kami, sabi ko sa kanya, sige po, pray tayo. Nung nag-pray kami, natapos yung prayer, sabi niya, Pastora, nawala niya sa akin. Alam niyo, nung bumangang pakiramdam ko, sabi niya, bumangang po yung pakiramdam ko, ilang araw ko na iniit na ito. Hindi ako nagpagaling. Yung pananampalataya niya. Kasi inalis ko sa isipan niya na may sakit siya. Si Aldo, wala po kayong sakit. Iniisip niyo lang na masakit yung batok niyo. Amen. May mga bagay kasi na ini-inject ng kaaway sa isipan natin. Ini-inject ng kaaway sa puso natin para nakawin ang pananampalataya natin. But the truth is, kumikilos ang Diyos sa buhay mo, inaayos ka physically, inaayos ka mentally, inaayos ka pati puso mo, inaayos tayo ng Panginoon. Ang kailangan na talaga is makita mo, sino ba talaga ang pakikinggan mo? Ano ang sabi sa Hebrew 11 verse 1? Yan, sa Hebrew 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Paninindigan mo kahit hindi mo pa nakikita, iyon magkakapera ko next week. Yun yung sabi ni Lady Josel, yung anak ko yung panganay. Sabi niya nung umalis kami, parang nararamdaman ko, parang may chop suey. Kaya parang may chop suey doon sa pupuntahan nating birthday. Sabi niya, nararamdaman ko parang may chop suey. Pagdating niya doon, tama yung parang paniniwala ako. May chop suey nga. Sabi niya gano'n, hindi kaya siya ng chop suey. Sabi niya, Mi, pakiramdam ko, 2026, magkakabahay na tayo. Sabi niya, isagin natin bahay kasi ito yung nararamdaman ko. Sabi niya gano'n. Alam niyo, ilang taon na kami sa Armon ito, wala pa kami bahay, no? Sabi niya, pakiramdam ko, 2026, magkakabahay na tayo. Pakiramdam ko yun, Mi. Sabi niya gano'n, anong pakitala niya? Nakalan. Yung mga bagay na alam mo, nararamdaman mo, lakaran mo lang. Mangyayari yan. Sabi niya, ibibigay ng Diyos yan. Sabi ko, pagpasok ng 2020, ng 2026, i-claim mo na yan. At lahat ng gusto mong mangyari, i-claim mo na that we are victorious. Lahat ng pinagagawa, lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, i-deklara mo lang. Amen. Dahil ito yung gusto ng Panginoon. Mauna pag-deklara mo na may pananampalataya. Amen. Faith refuses to echo fear. Sa totoo lang po, tandaan mo, yung takot mo sa hinaharap, alisin mo. Minsan, alam mo, sinasabi mo, mananalo ako, sabi nung echo, hindi. Huwag kang papayag. Nananagumpay ako, sabi nung isang spirito, talo ka. Yun ang nag-e-echo sa atin, minsan nararamdaman natin, yung mga negatibo. Huwag mong hayaan, talunin ka ng negatibo. Hayaan mo ang positibo, ang laging magrema sa isip at sa puso mo. Pag may negatibo, okay, out, in Jesus' name, out. Nung nga sinabi sa akin na, nung una kasi, alam niyo, ang istorya ng buhay ko. Nagkaroon ako ng cyst, di ba? And sabi niya, baka daw cancerous. And ipapabiopsy, sabi ko, hindi ako papabiopsy, at gagaling ako sa pangalan ng Panginoon. Nawala ang bukol. And nagkaroon naman ako sa aking cervix, nagkaroon ako ng mga cyst. Yan, nagkaroon prone ako sa cancer. Pero Lord, naniniwala ako na nanampalataya ako na pagagalingin mo ako, nawala ang lahat,
nagkaroon ng gamutan, nagkaroon ako ng mga injections, nawala ang sakit. Amen. At ito na naman, sa gallstone naman, tutubo ng mga bukol-bukol na yan, pero naniniwala ako na may Diyos na nagpapagaling sa akin. May Diyos na kumikilos sa buhay. And ano man yung binibigay nila na prone ka sa cancer, meron kang ganito, meron kang ganyan, meron kayong sa lahi nyo. Ang lahi ko, ang tatay ko daw, ang tatay ko may high blood, may diabetes, meron sa puso, merong almoranas, meron lahat ng sakit meron ng tatay ko, pero hindi ko minana yun. Sabi ko, ayoko manahin yun. Ibalik na lang. Ibalik walang mana. Diba? Ibalik walang mana. Huwag mong sasabihin na, kasi nasa lahi namin yung sakit na yan. Oy, cancel mo yan. Hindi porke may sakit ang magulang mo na gano'n, may sakit kami na gano'n, cancel mo yun. At huwag mong pahintulutan, ito yung dahilan kaya natin i-break lahat ng mga negatibong nasa isipan natin. Kasi ito yung magdadala sa atin sa pagbagsak. Ito yung magdadala sa atin sa pagkalayok sa Panginoon. Tingnan natin yung bilang 14, 28. Numbers 14 verse 28. Anong sabi dito? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Gagawin ko ang narinig kong gusto nyong mangyari. Sabi niya, habang buhay, kung ano man ang gusto mong mangyari, papakinggan ka ng Panginoon. Basta huwag mo lang pakinggan ang mga negatibo sa buhay mo. We choose confession over complaint. Mas mabuti pang sabihin mo na lang kaysa magreklamo ka. Amen. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, piliin natin na magdeklara ng tama, ng totoo, at higit sa lahat ng pagpapala. Amen. Faith speaks God's future, not the enemy's record. Hindi ang kaaway ang dapat makita, kundi ang makita ang ginawa ng Diyos. Meron pa akong ikukwento sa inyo about David and Goliath. Alam niyo po ang buhay ni David, diba? Si David at si Goliath. Kilala niyo si Goliath? Hindi yung maliit na ganun ha. Si Goliath na matangkad. Si Goliath na malaking tao na kinalaban ni David. Sa 1 Samuel 17, makikita niyo to. Basahin niyo na lang to pagkakunin niyo. David's victory did not begin with a stone. Hindi ito nagsimula doon sa bato. Diba ang sabi doon dahil sa sling, diba doon siya. Kaya siya nag-agupay dahil doon sa bato na pinagtirador niya. Hindi doon nagsimula. Sabi nga, nagsimula ito sa declaration of faith. Sa declaration of faith, ibig sabihin, hindi nagsimula sa bato kundi sa kanyang pagsasalita ng kanyang pananampalataya. Ang Israel noon ay nanatiling tahimik dahil ano? Dahil nakita nila na si Goliath ay napakalaki, si Goliath ay napakalakas, at si Goliath ay nagdadala ng threat sa kanila. Na-intimidate sila dahil napakalakas, napakagaling ni Goliath, at walang makakatalo sa kanya. Nagdala ng takot sa kanila. Kahit yung mga sundalo nila, hindi nila kayang gapiin si Goliath. Pero dumating ang time si David, sabi ni David, nang narinig ni David, yung sabi nga na, ang sino makakatalo dyan sa higanting iyan, kay Goliath. Diba? Pagpapalain. Amen. So, nung ang nangyari nga, narinig ni David, yung ganung mga salita, and narinig niya ang tinig ng Diyos. Sabi ng Panginoon eh, sige. Amen. Kailangan mo parangalan siya sa buhay ni David. Amen. So ano ang ginawa niya? Before David ever pick up stone, bago siya namulot ng mga bato, he opened his mouth. Ano ang sabi niya? This day, the Lord will deliver you into my hand. Sa araw na ito, ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay. Sabi niya kay Goliath, malaki ka dyan, ha? Ngayong araw na ito, ibibigay ka sa aking kamay ng Diyos. And all the earth shall know that there is God in Israel. At mapapatunayan na may isang Diyos sa Israel. And sabi niyo, okay, ikaw, Goliath, ha? Hindi ako ang bibigay ka sa akin ng bilalagay sa kamay ko, ang buhay mo. Amen. At mapapatunayan dito sa Israel na may Diyos na kasama. Amen. Sige, tignan natin 1 Samuel 17:46. 17:46. Ayan.
1 Samuel 17:46. Ayan, sabi doon, ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ang buong daigdig na may Diyos sa Israel. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, maging patotoo ang buhay mo. Hindi para magyabang ka, hoy, magaling ako. Diba? Ang gusto ng Lord is maitanghal siya sa buhay mo. David had no armor. Wala siyang mga sandata. Ano lang sandata niya? Talagang terador. No military rank. Wala siyang posisyon. No battlefield experience. Hindi siya nakipagdigmaan o anumang mga training. Wala siyang training. But he had faith. Hindi mo kailangan ng posisyon, hindi mo kailangan ng lakas, hindi mo kailangan ng talino, but he had faith in his heart. Nasa puso niya yung pananampalataya niya, and therefore he spoke with authority. So kailangan pag magsasalita ka with authority. Hindi mo pa isa, oy, lumayas ka, magsasustain. Uy, alis dyan. Hindi. Kailangan pag magpapalayas ka may authority. Lumayas ka in the name of Jesus. Out! In Jesus' name. Amen. At kung hihingi ka talaga, nandun yung pananampalataya. Kailangan buo ang pananampalataya. And pagkatapos mo mag-pray, huwag mo nang entertain yung sinasabi ng kaaway na, okay, kailan mangyayari yan? Ay, paano mangyayari yan? O kailan ibibigay yan? O sino magbibigay sa'yo? Sino gagamitin yan? Huwag mong entertainin yan. Basta maniwala ka, Lord, may gagawin ka sa buhay. Maniwala ka na ang Diyos ang kikilos din. Sabi nga, mapupulat ka na lang, may nagpe-pray nga na may isang orphanage. Yung isang orphanage talaga, wala na silang pagkain. Kasi talagang, wala na talaga silang budget. Ngayon nagpe-pray sila, sabi nung yung mga bata nag-iiyakan na, sabi nung namumuno, mag-pray tayo na magpadala ang Diyos ng kakainin lang. At sa kanilang pananalangin, sabi nga, nagpe-pray sila ng Lord, magpadala ka ng mga makakain namin. Hindi sila lumalabas sa loob ng kanilang kwarto. Meron doon sa kabilang kalsada, nasiraan na truck. Truck ng gatas. Amen, truck ng gatas at tinapay. So, nung sila'y nasiraan, sabi nila, hindi pwedeng ipagpaliban ng ilang araw yung gatas at tinapay dahil mag-expired, masisira. Tinawagan nila yung amo nila, yung boss nila, ang sabi, boss, paano po ito? Nasiraan kami, hindi mo palang magagawa dito, libreng tulungan na ako. Ang sabi ng boss nila, maghanap kayo ng bahay dyan na pwede nyo bigyan ng mga pagkain na yan. So, noong time na yon, ang ginawa nila, naglakad sila. Naghanap sila ng bawat bahay at narinig nila, may mga nag-iiyakan at parang mga nag-uumulan. At narinig nila na nananangin. Sabi nila, uy, may tao dito, maraming tao. Kinatok nila. Tao po! Tapos, pinagbuksan nila ng puto. Sabi nung tao nila, pasensya na po, wala po kami maitutulong sa inyo, kami may nangangailangan din. Sabi nung nasa loob. Tapos, ang sabi, hindi po, kami po ang may kailangan sa inyo. Kasi po, kaya po siguro kami nasiraan dito dahil para po ibigay ito sa inyo. Daladala nila yung gatas at yung pinapay. Amen. At pagdating nila doon, ang sabi ng mga bata, buhay ang Diyos. Amen. Sa buhay natin, huwag kang hihinto doon sa mga bagay na para bang wala, limitado lang isip mo, limitado lang ng kapangyarihan mo, limitado ng kaalaman mo. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Katulad kay David. Sabi nga, nung time na yun, alam niyo, mag-isa lang siya, maliit pa si David noon. 17 years old lang si David. At nagtotoy na totoy. Sabi niya, lalaban niya sa higante. Sa ilang foot ba si Goliath? 10 feet. Si Goliath. Sino ba dito ang mataka? Kaya ilang feet ka? 5'6". Brother Elmer. 5'7". Mas makamat pa sa kanila. Hindi doble nila. Ganon eh. Pag pinagtugtong mo si Kuya Ray at si Brother Elmer, kaya nyo kakalabanin niya eh. Kaya parang ang tsura na niya, parang si Catherine lang. Di ba? Parang gano'n yung, pero ito yung sabi niya eh, pagka nagtiwala ka na may gagawin ng Diyos, faith before sight.
David did not say, if God help me, I will speak. Hindi niya sinabi ko, tutulungan ako ng Panginoon. Hindi. He spoke because he believed. So, ibig sabihin, nagsalita siya dahil nananampalataya siya na may gagawin ng Diyos sa buhay niya. Ano ang nangyari? Goliath declared death. Ano sabi doon, di ba? Ilalagay ka, huwag mo kababagsakin kita, pubukukin mo ang ulo mo. Amen. Ibibigay ka, sabi dito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Ang Diyos ang magbibigay sa kamay niya. Amen. Ang nangyari nun, yung faith spoke before the evidence appeared. Ano ang sabi doon? Tsaka siya kumuha ng bato, and yung deklarasyon niya nangyari. Dahil sa maliit na bato, makakapatay ba? Inuuntog ka na nga sa malaking bato, buhay ka pa? Pero isang maliit na bato, nakapatay. Because of his faith. The stone only followed the declaration. Ano yung dineklara mo? Gagamit ang Panginoon ng mga bagay sa buhay. At gagamitin niya yung mga bagay na akala mo yun ang dapat. The victory only followed the confession kapag sinabi mo sa Panginoon. Ano yung turning point? Goliath declared death, David declared destiny. Amen. Sabi nga, one voice spoke fear. Sabi nga, meron nagsasabi ng takot, but the other spoke faith. Kailangan yung faith ang makita sa atin. And even responded to the voice that agreed with God. Ito lagi mong tatandaan. Ang lagi mong itideklara, ang lagi mong sasabihin, yung tumutugma doon sa panawagan ng Panginoon. Huwag kang magsasalita ng taliwas sa panawagan ng Panginoon. Dahil ang mga bagay na yan, pag bumalik sa iyo, talo ka. When you speak blessing, sabi nga, kapag merong mga taong lumapit sa iyo, at meron sabi mo, pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Kahit na inaaway ka na, kahit na sabi mo na naiinis ka na, pero sabi mo pa rin, pagpalain ka ng Panginoon. Sabi nga, kapag yung taong yun, hindi ka dapat sa pagpapalang, dineklara mo, babalik sa iyo ang pagpapalang yun. Amen. Huwag mong babalik ka ng masama. Dahil ang babalik sa iyo is masama. Ano ang sabi sa Isaiah? Hindi na magagalit ang Panginoon. Sa Isaiah 44, ano po? Sa Isaiah 44 tayo. Hindi ko lang matandaan ko saan. Sabi ng Panginoon, hindi na ako magagalit, hindi ko na kayo paparusahan, hindi na ako magpaparusa sa inyo. Sabi ng Panginoon. Pero ang mangyayari sa inyo ay bakit sa inyo ginagawa. Sabi nga, what you sow, you will reap. Kung ano na tinanim mo, ang siya mong aanihin. Kaya hindi mo, wag mo nang antay na paluin ka ng Panginoon, hindi ka na papaluin ng Diyos. Ang bunga ng iyong ginawa, ang siyang mararanasan mo sa iyong buhay. Just like David. Sabi nga si David, he speak before he see. Sabi nga, bago niya makita na yung bagsak si Goliath, magsalita na siya, pababagsakin ka. He declares. Sabi niya, bago niya maranasan. And he confess, bago niya matalo. Sinabi niya, matatalo kita. Amen. Ang pananampalataya ng tunay na mananampalataya, ang pananampalataya ng tunay na mananampalataya ay hindi lang basta sinasalita, kundi nilalakaran at pinaninindigan. Amen. So ikaw nais ng Panginoon ngayon. Believe in God's word. Speak to your faith. Amen. Kailangan lagi sa ating pananampalataya without fear. Pag nagdeklara ka, without fear. The battle may be big, but the voice of faith is bigger. Tandaan mo, palakihin mo ang pananampalataya. Dahil sa pag-usad ng mga araw sa buhay natin, marami mang pagsubok, pero hanggang may pananampalataya ka, magtatagumpay ka. Amen. Declares God's truth. Kaya sa oras na ito, sige tayo tumayo. Awitan natin ang Panginoon. See a victory. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami. Sapagkat ang buhay namin ay para sa iyo. At ang lahat ng nangyayari sa buhay namin ay para sa iyo. And lahat ng katagumpayan, lahat ng nararanasan namin ay para sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng buhay. Amen. See a victory.
Let's close it. It's the God that serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. There is power in the mighty name of Jesus. Every war is praise in you. I'm not backing down from any giant, 'cause I know for me I know what victory is. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Take what the enemy meant for evil, you can turn it for good. You can turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you can turn it for good. You can turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you can turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Tunay nga, Panginoon, sa oras na to, nakikita na namin yung tagumpay ay pagkakaliwala mo sa amin. Lord, yung pagkilos mo, pagsama mo sa buhay ng bawat isa, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa iyo, na anumang salitain ng aming mga labi, anumang itiklara ng aming mga labi, ito'y bibigyan mo ng katuparan, ito'y bibigyan mo ng katagumpayan. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming tinitingnan. We need to stay focused in you, Lord. Lord, wag mong
madaya kami ng mundong ito. Huwag mo hayaang madaya ang bawat isa ng gawa ng kaaway. Kundi, Panginoon, sa oras na ito, we rebuke lahat ng hindi sa'yo, lahat ng gawa ng kaaway, we rebuke, we cast it out in Jesus' name, in Jesus' mighty name, ang lahat ng hindi sa'yo, Panginoon, patuloy namin kung pinawasa, pinagpapay namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Sige, sa oras na ito, kung mayroong mga bagay, may mga sakit karamdaman, may mga pangyayari na kinakaharap mo ngayon, i-rebuke mo yan, huwag mo pahintulungan, kainin ka yan. All the sicknesses and diseases, we cast it out in Jesus' name. Kahirapan, out in Jesus' name. Kabuluhan, out in Jesus' name. Division, out in Jesus' name. Bankruptcy, out in Jesus' name. Prosperity upon prosperity. Blessing upon blessing. Healing upon healing. Lord, ang nais mo matanggap ng bawat isa yung pagkilos mo, ang pagsama mo, ang iyong Santong Espiritu ang lulukong sa bawat anak mo. Purihin mo kami ng Espiritu, purihin mo kami ng iyong presensya, purihin mo kami ng iyong pagkilos, purihin mo kami ng kaganawan, purihin mo kami ng pagtitiwala, purihin mo kami, Panginoon, ng ikaw at ikaw lang ang Panginoon, ang pumulo sa amin. Yes, we will be victorious, we will be victorious because ikaw lang, Panginoon, ikaw lang, O Diyos, ang aming itataas, pupurihin ang karakilan. Ikaw lang, Panginoon, ang aming titignan. Ikaw lang, Panginoon, ang aming sasang pagkarakilan. Sapagkat ikaw lang ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang magbibigay ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa. And Lord, maraming salamat po. Ang buhay ng bawat anak mo ay sa iyo. Simula sa araw na ito, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo, ang lahat ng naririto, ang lahat ng tumanggap, ang lahat ng nagnanais na magkaroon ng bagong buhay. 2026, we seal it out. We seal it. We seal it with your power, with your presence, with your holiness, with your glory. Prosperity, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos ng mga kapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng kasagutan. Kaya kung meron ka mang mga anak sa lugar na ito na humihingi ng kagalingan, tanggapin mo na ang kagalingan binigay sa iyo ng Panginoon. Tanggapin mo na ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. You were healed. You were healed. You were healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng mga magtatrabaho, magnenegosyo, unahin mo ang Diyos. Lahat ng pangarap mo matutupad kapag inuuna mo ang Diyos, kapag binigay mo sa Panginoon ang nararapat na papuri, pagsamba at pagkilala. Magtatagumpay ka. May plano ka sa buhay mo. May hinihiling ka sa Panginoon. Itong 2026, ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang hinihiling sa iyo, unahin mo siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang aalisin ng Lord sa buhay mo. Daragdagan niya, pupunuin ka niya kapag siya ang inuna mo. Huwag mong ipagpapalit ang Diyos. Huwag mong ipagpapalit sa kapirasong yaman. Huwag mong ipagpapalit ang Diyos sa kapirasong kita. Huwag mong ipagpapalit ang Diyos sa kapirasong kagalakan, sa kapirasong kasiyahan. Magtatagumpay ka kapag tinapos mo ang 2026 na siya lang ang nauna. Siya ang bahala sa buhay mo. We claim it, O Lord, we claim it. We claim it. Tinatanggap namin, Panginoon. Tatanggap
salamat po, Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na akala namin imposible, mga bagay na akala namin ay hindi na mangyayari. Pero Lord, ang kasagutan, magliwanag pa lang sa buhay namin. Maisiwalat ng aming mga labi ang aming pananampalataya. Maideklara ng aming mga labi, ng aming mga puso ang mga bagay na para sa iyo. Sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, mangyayari ang mga bagay. Lord, maraming salamat po. Ikaw patuloy na maluwalhati at madakila sa buhay ng bawat isa. Sedyan mo na yung kapangyarihan ng bawat salitang aming tinanggap, ang bawat pangako mo, ang bawat deklarasyon na aming tinanggap. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati at madakila sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Kanina po ay habang nakikinig na salita ng Diyos, paupo muna po tayo bago tayo matalong sa Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Isaiah, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Sabi mo sa katabi mo, bagong bagay. Okay, paghawakan po natin yung mensahe na narinig natin. Kapag tayo nagpatuloy sa Panginoon at talagang nagseryoso tayo, makakaranas tayo ng bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Ito po, itong araw nito, pinagagawa na sa atin ng Panginoon. Ang sabi, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang dadaanan sa inang desierto. At, magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen. Hindi mo aksidente ang mensahe nito. Paano tayo magkaroon sa Panginoon? Isang bagong bagay. At sabi ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay talagang tinutuo na pinapagulito sa Diyos, mula ngayon hanggang sa matapos ang 2026, bibiyayaan tayo ng Panginoon. Manugulat kayo. Totoo po ito. Totoo po yung sinasabi ng Panginoon. Lalo na po ngayon, mag-a-anniversary po ng Galamay. Lakaran po natin, kapatid, uulitin ko. Kanina sinabi ito sa Hebreo, sabi doon yung mga bagay na di pa natin nakikita, ipadadama ito ng Diyos. Amen. At praise God, nakita naman natin na talagang kumikilos ang Panginoon sa ating bagay. Tayo may manalangin para magkaloob sa Panginoon. Salamat po, Diyos. Isang bagong bagay ang gagawin mo, Panginoon, sa aming po mga buhay. Ang gusto mo lamang ay lakaran namin ang aming pong pananampalataya. At sa pagkakataong ito, Diyos, Lord, I declare, lahat na magbibigay, hindi lamang pagpapala, buhos na pagpapala ay pagkakaloob. Salamat po, Panginoon, year 2026, unang araw ng taon ito ng 2026. Mararanasan namin ang masaganang biyaya, masaganang pagpapala. Salamat po, Panginoon, kasabay ng pagtaas ng level ng aming pong pamumuhay, level ng aming pong pananampalataya. Salamat po, Lord, naniniwala, nananampalataya po kami, O Diyos. Isang bagong bagay ang gagawin mo. Salamat po, pinupuligan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magbigay sa Panginoon.
ano po, Happy New Year po sa bawat isa. Umpisahan natin ang taon na ito na punong-puno ng mga pagpapala ng Panginoon. And sa January, ano na? January 12? 16. January 16, meron po tayong overnight prayer doon po sa kabila. Gagawin po natin yan. So monthly po, meron po tayong overnight prayer. Usually po ito second Friday of the month. Pero dahil sa yung second Friday na yun is gagamitin nila Jerry doon sa Panay dahil makakapagtulog sila doon. So, doon muna dahil i-ordain si Jerry doon sa Panay bilang preacher. So, ay ano natin yung third Friday tayo mag-overnight prayer. So, sa January 16, overnight prayer, tamang-tama. Then January 18, 9th year anniversary na po natin dito. Tama-tama, 9 then 7 to 2004, 9 years. Yan, 9 years na tayo dito. Amen. So, napakabuti ng Panginoon. So, sa January 18 po yun, and January 19-20, magkakaroon po ng planning para sa mga susunod na gagawin natin kasi meron po tayong mga naka-line up ng mga gawain. Meron po sa Bulinaw. Talagang yung sa Bulinaw po ay tuloy-tuloy. Hindi lang po namin alam kung paano po kami muli makakapunta doon. Pero at kung kailan kami makakapunta. Pero sa biyaya ng Panginoon, dapat tuloy-tuloy ang gawain natin. So, hindi magiging hadlang yung transpo, hindi magiging hadlang yung araw ng pagpunta doon. Kailangan talaga natin gawin na makapag-share tayo ng Word of God doon sa lugar ng Bulinaw. And, ano pa ba yung mga gawain natin? Sa Batangas, sa 31, ayan, sa January 31, lahat po ng mga nagnanais makasama doon po sa Batangas, sila Pastor Erickson. Pwede po tayo makarating doon, yung mga kabataan. Marami rin kabataan doon, mas may encourage kayo kasi marami mga kabataan doon na talagang naglilingkod sa Panginoon. Talagang binigay na nila yung buhay nila para sa Panginoon. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. Lalo ng mga kabataan. Sama kayo para pupunta. Para makita niyo kung paano yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang yung pagkadahan, hindi lang yung atin-atin lang. Kasi madaling kumatin. Pero yung makita natin yung tuloy na paglilingkod sa Panginoon, yun ang nais kong i-impart sa bawat isa. Kasi ang buhay namin, sabi kasi Pastor Eddie at ako, hindi naman namin ma-assure sa inyo na habang buhay tayo makasama. Diba? May mga nararamdaman din kami na magaganda, na amen, talagang nakakapagpaganda ng buhay namin. Talagang ginagamit ng Panginoon yun para mas tumibay tayo sa ating pananampalataya. Pero yun lagi nating titignan na lagi tayong positibo, na maging kagamit-gamit ang buhay natin till the end of time. Diba? Yung buhay mo ngayon, sabi ko, ako lagi ko sinasabi sa kanila, sa mga kabataan, yung ginawa mo ngayon, mas gitan mo bukas. Diba? Huwag kang papayag na yung ginawa mo ngayon, mas maganda kaysa gagawin mo bukas. Kailangan gawin mo yung the best mo para sa araw-araw ng buhay mo. Kaya hindi mo alam na kung may bukas pa ba. Baka dumating na si Lord. And then baka pagdating ni Lord, iwan tayo. Kaya huwag mong nawa. Ang alin natin is pagdating ng Panginoon, sama-sama tayo. Pagdating ng Panginoon, doon tayo, patungo tayo lahat sa kalangitan at sa kanyang kaharian. Amen. So yun lamang po muna. January po muna tayo dahil wala pa po tayong planning. So hindi pa natin alam kung ano pa yung mga susunod na kaganatan dito sa ating iglesia. Sige, tinatawagan ko si Divine para sa ating closing prayer. Lahat tayo po mga alam. Pero Jesus, pinayabayos sa aming buhay ng God. Ikaw ang Diyos na pinayabayan ng mga kilo sa buhay namin ng God. Lubos kami nagpapasalamat po sa buong taon na binigyan mo sa amin ng God. Na sa buong taon na God, narilito kami, Panginoon, nagpapagpulis mo ba sa iyo, Lord God. At patuloy kang nakikita pa yung mga kilo sa bawat isa. Kaya Panginoon Jesus, sa panibagong taon ngayon, Lord God, patuloy mo kami samahan, Lord God. At sa umagang ito, Lord God, tapos kami nagpapasalamat, Lord God, na nariyan ka, Panginoon, patuloy mo kami pinapabalik sa iyong panambahan, Lord God, upang sambahin ka, Panginoon, sa totoo, kaluwalan kaya ako, Panginoon, sa Espiritu, Panginoon Jesus. Patuloy nga, Panginoon Jesus, sa umagang ito, Lord God, ang lahat ng aming narinig, Panginoon, ngayong salita, Lord God, isa sa puso namin, Lord God, at lalakaran, Panginoon,
sa buong taon na ito, Lord God, upang Panginoon na malubog ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, at mapapulihan ka at maluwalhati, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak ko, Panginoon, na ginamit, Lord God, upang magbahagi, Panginoon, ng salita. Patuloy mo silang pagbalayan, Panginoon. Gabayan mo sila sa araw-araw, Panginoon, kanilang buhay, Lord God, maging ang kanilang buong pamilya, Lord God. Pagbalayan mo sila, Panginoon, ng doble at triple, Panginoon. Marami pa, Panginoon, na gawain, Panginoon, na gagamitin mo ang bawat isa, Panginoon, upang marami pa, Panginoon, makabalik, Panginoon, sa iyong paana, Lord God. Marami pang kaluluwa, Panginoon, Jesus, makakilala sa iyo, Lord God. Sa taong ito, Panginoon, ng 2026, Lord God, wala kaming ibang Diyos, Panginoon, sasabihin kundi ikaw lamang po, Panginoon. Kaya, Panginoon Jesus, sa aming buhay, Lord God, binibigay namin sa iyo, Lord God. Ang buong taon na ito, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo, Lord God. Ikaw mangialam, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na mawalay, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon Jesus. Kundi palagi mo kaming ibalik, Panginoon. Palagi mo kaming maging uhaw, Panginoon, sa presensya mo, Lord God. At pag nais, Panginoon, ng bawat isa, Lord God, na magamit mo pa, Panginoon, na lubusan sa iyong panambahan, Lord God, sa iyong nais paggawa sa bawat isa, Lord God, ang umayo, Panginoon, pagpangalamin, Panginoon, na marami pong makakilala sa iyo, Lord God. Patuloy namin itinataas ang iyong pangalan, Lord God, sa bagong ito, Lord God. Pinabalik namin sa iyo natin, Lord, pagpulit pa sa salamat, Lord God. Patuloy mo kaming gabayan, Lord God, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa bansamantala namin tahanan, Lord God. Ikaw, aming kasama, Lord God. Ikaw ang aming pagpupulihan, Lord God. Aming sasambahin, Panginoon, all the days of our lives, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa iyo, pagpuhin pagsamba, sa tayong pangalan mo lang, Jesus. Amen. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, papasalamat kami sa araw na ito. Dinala mo kami ng 2026 na punong-puno ng kasabihan. Pinuno mo kami ng pag-asa. Pinuno mo kami ng katuruan. Nang bawat sasalitain ng aming mga labi ay pawang magdadala sa amin sa katagumpayan. Kaya hayaan mo, Panginoon, ang bawat salita na tinanggap ng iyong mga anak magministeryo sa kanilang buhay at maipahayag, maibahagi nila ang bawat salita sa bawat tao na nangangailangan ng kalakasan, sa bawat tao na nangangailangan ng iyong mga salita. At ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na magtataas at mabibigyan ng karangalan. Yet, Lord, we declare and we proclaim blessing upon blessing sa bawat anak mo na naririto. Patuloy nilang mararanasan ang pagkilos mo, ang pagsama mo, hindi mo sila iiwan, ipababayaan man. At patuloy na iingatan at ililigtas ang bawat isa. At ipupuos mo, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala mula sa araw na ito, Panginoon, hanggang sa kanilang muling pagbabalik sa lugar na ito, makikita nila ang pagkilos mo, ang pagsama mo, at ang gagawin mong kamangha-mangha. Yan, Lord, selyohan mo na yung kapangyarihan ng bawat salita kanilang tinanggap. Hayaan mo itong magministeryo sa kanilang buhay, sa kanilang buong sambahayan, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang kalakasan, sa kanilang katagumpayan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy ng makita. Kaya, Lord, hayaan mo sa tanghali ito lumabas sa aking labi ang pag-ibig ng Ama na walang kapatay, pag-ibigisa ng Santong Espiritu, at ang paspas ng aming Panginoong Jesucristo ay sumaamin lahat. God bless us.